yung sa Sunyuan, mas malalim pa po yung alam ko doon. We already started yung risk profiling. Pag high risk, wag na natin i-operate yan dahil nagtuloy-tuloy compound. So ano po ba ang policy ng PAGCOR sa mga canceled IGLs o mga POGO na ito? Supposedly, ma'am, once na-cancel po lahat po ng na-cancel po ang license or accreditation po ng licensee at ng accredited service provider, they should stop operating po and they should cancel everything that is related po to offshore gaming operations. But kanina po sa pagsasalita, well, primarily ni Mayor Guo, yung Hongsheng na cancelan di umano ninyo pero inisyuhan nyo ng provisional license. And then yung Zunyuan, unang lumapit sa kanila sa Office of the Mayor sa Bamban, may provisional license din. So kung ang policy po ninyo once canceled, they should stop operating, everything else related to that is canceled, bakit may isang Hongsheng halimbawa, inisyuhan nyo naman ng provisional license, and perhaps even with or without that, as late as November last year, may ebidensya po kami na patuloy naman siyang nag-ooperate. So we would like to clarify po that we did not issue a provisional license po to Hongsheng. We issued po a provisional license po to Zunyan Technology po. So, I think baka po na-confuse lang po siya tungkol po dun sa Hongsheng po. sino pong na-confuse? Nung nabanggit po ni Mayor na may provisional license po si Hongsheng. Parang hindi po sila na-confuse kasi magkahiwalay na pagbanggit ni Mayor dun sa provisional license ng Hongsheng at yung provisional license na dala ni Mr. Walter Wong ng Sunyuan. Kasi ang pagkasabi ni Mayor kanina, correct me if I'm wrong, Mayor, nung makancel yung license ng Hongsheng, tapos ano ba yun, nag-investigation sila, umabot sa korte, pero apparently nagpatuloy ng operation ng Hongsheng on the strength of a provisional license supposedly issued by PAGCOR. Hiwalay pa yung pagbanggit nila na nung lumapit sa kanila si Walter Wong at nagpakilalong general manager ng Yunzuan na may Zunyuan, na may provisional license sila galing sa PAGCOR. So kung hindi kayo nag-issue ng provisional license sa Hongsheng after nyo kinancel yung actual license nila, saan nila nakuha yung provisional license na yon? Wala po kaming idea, ma'am, but definitely po we did not issue a provisional license in favor of Hongsheng Gaming Technology. So mukhang ang problema natin ay hindi lamang mga Philippine passports and birth certificates na ginagamit ng mga Chino sa Bangkok or dito sa Pilipinas, pati po mga di umanong PAGCOR provisional license na ginagamit ng mga kinanselan nyo na mga POGO. So sa pagkaalam nyo ba, yung policy nyo nasusunod ng mga nakakanselan nyo na mga IGL, talagang lahat po silang kinanselan nyo ng IGL ay tumigil na sa pag-operate? I think, ma'am, based on the investigations being conducted din po by our security and monitoring cluster together with the law enforcement agencies, we have found po that there are still companies operating despite the cancellation of their licenses po. Kanina nga po nabanggit ng PAOK na of the 250 or so POGOs holding licenses from PAGCOR, may 200 na po kayong nakanselan. What's the exact number ng nakanselan? At sa mga nakanselan yung iyon, ilan ang nagko-comply sa cancellation at ilan ang nag-ooperate pa rin? During the peak of the Philippine offshore gaming operations, we had the most of 298. Right now po, we have a total of 84. But I cannot give you po the exact number kung sino po talaga yung nagko-comply or hindi dun sa cancellation. But meron po kaming validation na ginawa and we can provide po
kung sino po yung mga nakita po na nag-comply na with the cancellation. Salamat po. 298 na dating na-issuehan ng license, yung 84 po ay na-cancelan or yung still operating? Still operating, ma'am. Ibig sabihin 214 more or less ang na-cancelan nyo. Yes, ma'am. And more po because sa tuloy-tuloy din po kasi yung meron pong nag-a-apply, meron pong nagka-cancel. So at its peak lang po noong 2019, we had the most number of licensees po na 298. So presuming na constant yung number, yung 214 na na-cancel, vina-validate nyo pa kung ilan sila ang tumigil talaga ng operation or may bilang na po kayo ng mga sumusunod? Yes, General Villanueva. Yes, sir. Yes, ma'am, Madam Chair. We've been monitoring yung mga supposed to be canceled POGO na, sir, ma'am. But unfortunately, pag nag-inspect kami, ma'am, minsan kasama ako sa inspection, ma'am. Tinataboy kami ng security guard kasi ang sinasabi sa amin, canceled na to. Ibang company nitong naka ano dito. So we asked the help of the LGUs. Actually, we wrote one LGU to asking for their assistance. But parang wala naman nangyari, ma'am, eh. Kaya nagpapatulong kami sa mga ma'am, sa mga law enforcement agencies to assist us in inspecting this canceled POGO. Ang balita ko, ma'am, sa Makati marami. Tinataboy kayo ng mga security guard. Security kasi ang paliwanag nila, bagong company na to at wala kayong power na para mag-inspect kasi kinancelled na nga tapos bago na daw yung nag-o-occupy na company. Yun ang palaging nila, ma'am, rason. Pero yung mga dating kumpanya na kinanselan nyo ng lisensya at kahit yung mga di umanong bagong kumpanya, hindi naman sila makakapag-operate without the license from PAGCOR. Wala silang karapatang itaboy kayo. Kayo ang may say kung mag-ooperate pa rin sila or hindi na sila mag-ooperate. Madam Chair, Yes, General. nagpalit po ng mga pangalan to yung iba. Pero may signature pa rin ng mga dating company, ma'am. Kaya nire-report namin yan, ma'am. In fact, we were able to report 155 reports to the different agencies. And we coordinated. I'm in the loophole, ma'am, with the intelligence community. Yung sa Hongsheng, ma'am, yung sa Sunyuan, mas malalim pa po yung alam ko doon. Maybe I can share with you in an executive session because I don't want to jeopardize the operation of all those who are helping us right now. I've been with the intelligence organization for 23 years. So marami po akong kaibigan sa police, sa NICA, sa ISAP. So but yung sa PAOK, yan ang palaging tumutulong po sa amin, ma'am. And kasama din namin sila sa mga and sila yung nagko-confirm talaga yung mga targets. And that's why pag may mga raids, ma'am, ini-inform kami talaga nila ng PAOK, ma'am. Salamat, General. The committee may take you up on your offer of that executive session. Pero time check lang po, dear colleagues, it's 1:17 and Chair's hoping to suspend by 1:30. So, but Sen. Sherwin and I will ask our maybe last few questions for this hearing in the next quarter hour. So to continue with PAGCOR, when a POGO is cancelled or POGO license is cancelled, ano pong nangyayari sa mga foreign nationals na employed sa enterprise na yun? Ma'am, we see patterns like Hongsheng, ma'am. A lot of these foreigners, they actually, we monitored them in Cagayan or in the Northern Luzon. Parang umiikot sila, ma'am, sa mga ibang lalo na yung mga illegal or mga canceled POGOs na. Parang umiikot sila. Like for example, ma'am, yung last April 2, I was involved in a raid together with CIDG in multinational subdivision, ma'am, Paranaque. At 2:37, we raided the place, rescued
rescued 9 Filipinas laborers na hindi pinapasweldohan and arrested 9 Chinese. Sabi nila parang high value individuals daw to kasi may bodyguard, ma'am eh. May bodyguard siya na Pilipino. In fact, nakuhanan pa namin ng baril, ma'am. 2 baril. And nagsisinungaling pa nga sa akin, ma'am, pero ako rin nakahuli nung baril niya. Kasi alam ko nagsisinungaling siya sa akin. So, nakita namin na itong mga to, galing din sa mga dating, ito yung mga spillover, ma'am. Kaya nga, yung suggestion ko sa mga law enforcement, mas magandang i-read na lang to para ma-deport. Kesa i-cancel natin yung lisensya lang nila, tapos mag-spread out sila, ma'am eh. Mag-spread out sila eh. So, sabi ko nga, kaya itong sa Sunyuan, as early as July 2023, may report na kami sa PAOK niyan, ma'am. They received it on 10 July 2023. And then I coordinated with the mga intelligence organization. Doon ko nalaman na parang may dynamics talaga tong mga to, mga dynamics. Parang umiikot lang sila. But regarding yung mga legal talagang IGLs, as against yung mga illegal, mas maraming illegal, ma'am, na mga guerrilla operations. Yung mga guerrilla type operation pala. And may mga patterns na sila. And these are itong mga high value individuals, ma'am, na nakita sa Parañaque. Parang related siya, no, doon sa Sunyuan. Ito yung isa ng mga nakatakas. That's why I'm requesting PAOK yesterday, ma'am, baka ma-identify nila yung mga hinahanap nilang individuals. And nasa kulungan po ngayon ng CIDG. So, maraming tumutulong sa amin ngayon, ma'am, because we're desperate actually to read out illegal gambling, illegal pogo. Or yan, ang pogo nga sa amin, ma'am, sa pag sinabi namin pogo, illegal yan. Pag sinabi namin pogo, that is illegal. And they should be busted or to be raided. Kasi pag ika-cancel lang namin yung mga ganun, ma'am, mas maganda pang, kasi nag-spread out sila all over the Philippines. In fact, we have numerous targets in the Visayas. Mas madami din to. And I'm very optimistic with the help of a lot of the law enforcement agencies. And medyo nagiging close na ako sa kanila, ma'am, kasi sa dami ng pangungulit ko din sa kanila. And of course, even DOJ, we even requested some assistance from DOJ on human trafficking. We're doing our best, ma'am, to the best of our ability. And ang may shortcomings lang kami because yung mga tao ko naman, hindi naman ganun ka galing na inspectors na like, parang police siyang maghanap. In fact, ako nahirapan din ako maghanap doon sa compound, ma'am, ng nung Baofu. Kasi Thank you, General. napaka-elaborate, ma'am, yung nila cover nila doon. Salamat po. We'll be asking follow-up questions about that perhaps at the next hearing. Pero madako lang sa Bureau of Immigration sino pong magsasalita for BI? Yes, sir. Again, Attorney Santos, Chief Santos. Just a follow-up question. Many foreign nationals have been discovered with expired work visas. So ano yung nagiging policy ng Bureau of Immigration sa ganyang scenario? For those involved in POGOs, as long as the PAGCOR has informed us, ma'am, we issue an order for them to leave the Philippines and include them in the blacklist. In case of non-compliance, it will be already for deportation. It can be a ground for deportation. Salamat. So we'll probably have to follow that up also in terms of implementation kasi gaya ng sinasabi din ni Retired General Villanueva, kanselan man nila yung lisensya ng IGL and supposedly ang isang epekto nun
yung OGL, yung Online Gaming Employment License ng mga foreign nationals automatically cancel. Pero parang nga may lumalabas na pattern, nagre-recycle lang sila. So there may be a number na kailangan talagang i-facilitate yung pag-uwi nila, failing that, deportation procedures. So, salamat po. Yes, please, Sen. Sherwin. Sir, can I continue some questions to PAGCOR? I think yung pinakamalaking elephant in the room was the issue of PAGCOR, may office doon sa Hongsheng. In fact, napuntahan namin yan nung nag-inspect kami ng chairperson. And nakita ko talaga, no? May PAGCOR office doon. Sa kabilang banda, natuwa ko dahil at least hindi na kayo mag-i-inspect dahil nandun na kayo. Sa kabilang banda, anong nangyari? Merong kayong opisina doon, pero mangyari pa rin to. So my first question is, ilang tao po ang naka-assign doon sa office na yon? At ano yung kanilang responsibilidad? Yung office namin po dun dun po sir ay we started it in November 9, 2023 because we consider Sun Yuan as a high risk IGL. There are about 14 high risk IGLs na minomonitor po namin ngayon. Ngayon, pag high risk siya, sir, Madam Chair, naglalagay kami ng 24/7 duty. So, may mga reports na rin kami natanggap during the time. As early July nga, kaya naglagay kami ng office dyan. And ang shifting niyan, sir, every 2 weeks. Every 2 weeks. So, nagpapalit-palit yung mga tao dyan. Nagpapalit-palit yung mga tao namin dyan. Hindi yung isang team, hindi niya nakakasama yung mga team members niya the next time around. Kasi sinachapol namin mabuti. Because we believe that for every group, there will always be good souls. No? There will be always good souls who will report to us the true nature of the Sun Yuan. So may mga lately, ma'am, sir, we reported already this to the OGLD, and the OGLD were supposed to issue yung mga show cause. Marami yun, sir. In fact, gusto pa namin lunurin sila sa fines para mag-close down sila. Kasi yung pinakamababa namin fine yata is $10,000. Just like 2023, marami tayong na-fine talaga. Ito naman yung mga violations na usually like, for example, hindi pinapasok yung PMT namin. Ano yun? Malaking fine na yun, sir. So, yung kung makikita nyo, sir, ang binabantayan lang ng mga nung PMT namin is that building na naandun yung second, third, and fourth kung saan yung mga nakaregister mismo dun sa PAGCOR. So, ang problema nun, sir, yung mga adjoining buildings, hindi na namin ma-inspect, may mga bakod. Kasi BOFO na yun, sir, eh. Yung building lang ng Sun Yuan na may second, third, and fourth, yun lang ang talagang binabantayan namin. Kasi wala na rin kaming access doon sa mga villas, doon sa mga construction site, yung mga bodega nila. So parang wala na rin kaming jurisdiction doon, sir. That's why I'm asking the law enforcement. Sabi ko, i-read na natin to once and for all kung talagang para ma-deport natin yan. Kasi pag ika-cancel din lang namin, sir, mauulit-uli yung sa Hongsheng, pupunta na naman ng Northern Luzon yan, which is wala na kaming jurisdiction because under na siya ng CESA. So yun ang namin, may symbiotic relationship sila between yung nasa norte at saka yung naandito sa Central Luzon. So yun nakikita po namin, Mr. Senator.
General, actually mas dumami yung aking katanungan. Anong definition ng high risk in your is that term high risk in your manual? Is that in your manual? For the framework, sir. Is that in the framework? So I would assume you are now creating a what we call a risk profile. Yes, sir. Tama? Is that written? It's not in our in the internet gaming regulations, but they are developing po the monitoring and enforcement regulations wherein they are classifying the licensees based on the manifestations or risks po na pinopost So niya. there's no formal document classifying Yes, focus sir. Yeah. Yes, sir. There's on no a risk formal document. basis. Yes. Pangalawa, sino nagde-decide kung high risk ka, low risk ka, medium risk ka? Our department and the compliance monitoring and enforcement department agrees po kung we think that this licensee is high risk or medium risk or low risk. It depends po on different factors such as the equipment po that they use in their operations, the type of operations po that they are currently doing, if they have been in violation in the past, or kung meron po silang mga mas marami po silang employees, or kung meron na pong mga na-report po na activities na bago or haven't been observed in the past in their operations po. There's no formal document classifying the risk, classifying POGOs based on the risk. Walang formal document. Pangalawa, there's no formal procedure in the classification. Kumbaga pinag-uusapan nyo na lang. Tama po ba? We have an internal list po, but we don't have yet the formal procedure on how we determine At po. pangatlong tanong ko, alam na pala ninyo high risk. Ba't tinuloy? Sir, as explained po kanina ni General RV, gusto rin po namin kasi na maalis na rin po yung mga ganong klaseng companies. We also want po na hindi na rin po kumalat yung ganitong activities. It's also part of the long haul operation po eh. Kasi sir, when they applied, we base our recommendation on the submitted documents, submitted documentary requirements, everything that they have to comply. But later on, makikita na lang po whether or not they're complying with the regulations based on their operations. And then we issue enforcement actions such as show cause orders, notices of demerits, as well as fines and penalties if based on our manual, meron po silang violations. At the same time, we also send reports to law enforcement agencies for validation of the observations of our PAGCOR monitoring team. Because we admit that our PAGCOR monitoring team are not trained law enforcement agents. Wala po silang kakayanan na ma-determine ito ba ay ganito or ito ba ay dapat ng ganito. So we ask the help of the law enforcement agencies para po tuluyan na po na matugunan kung ano man po yung problem. Sana parang common sense eh. If it's high risk, we should have shut down the facility. Diba? Wag na nating, alam ko yung sinasabi ni General, nakakalat sila. Diba? I get that point. But at the same time, by allowing them to operate, tuloy-tuloy yung kanilang human trafficking, tuloy-tuloy yung kanilang scamming, tuloy-tuloy yung kanilang torture. Diba? So with that mentality, nagtuloy-tuloy sila. No? However, sir, kasi po, kagaya po, binabantayan namin yung 2, 3, 4. Hindi naman po doon nakita yung mga actual scamming activities. So, wala pa pong nakita doon na I think that's wrong. Based sa report ng PAOK, doon nga yung basis ng search warrant nila eh. The search warrant is in floor 2nd, 3rd, and 4th. Tama mo ba? Is it The search warrant, sir, is for the whole compound. but yung na-discover yung may problema is 3rd, 2nd, tama ba? 2nd, 3rd, 4th?
Meron din po doon, but yung mas marami sir yun sa may But warehouse. meron din doon. That's the one we Yeah. went to, di ba? Sinamahan nyo kami ni chairperson doon sa building. Tapos nakita namin, may picture pa nga eh. Nakita namin may notebook. Di ba? Nakita natin yung mga kalat-kalat pa yung gamit. Correct. So in other words, present yung scamming in floors 2nd, 3rd, and 4th. That's what we inspected eh. We saw it with our own eyes kasi kalat-kalat pa yung mga gamit nila eh. So the question is, kung merong PAGCOR employee doon, 24/7, bakit nakalusot to sa kanila? And then second, naimbestigahan ba itong mga empleyado? Maganda nga, nagpapalit-palit tayo. Pero kalaban natin dito, mga marunong maglagay at marunong manuhol. Kahit magpalit-palit tayo dyan ng 1,000, kung magaling sila manuhol, wala rin eh.